Tanong, paano kung sabihin ko sa iyong kahit na umiinom ka na araw-araw ng pagkarami-raming tubig na ganito, kung puro ka naman ganito araw-araw at kung puro ka naman ganito, mayat-maya, pwede ka pa rin maging tuyot. Tingnan. Hindi kayo? Pag-usapan natin yan. Kung ikaw ay halos buong araw at buong linggo nang nagdadala ng iyong water tumbler sa opisina at napapansin mong nagda-dry pa rin ang lips mo, tapos yung balat mo parang dry pa rin or parang dull pa rin, kahit na alam mo namang hydrated ka, ang problema baka hindi lamang po tungkol sa water intake mo. Baka kinakailangan i-check pa natin ang iba pang mga bagay. Tandaan kasi na ang hydration ay hindi lang naman po tungkol sa tubig. Involved din po sa hydration ang electrolytes tulad ng sodium, potassium at ng magnesium. Kasama rin po dyan ang iba pang mga bagay-bagay katulad ng omega-3 fatty acids, yung mga pagkaing mayayaman sa tubig tulad po ng fruits and vegetables. Not to mention, mayaman din ang mga yan sa antioxidants. And also, meron din pong role ang gut function natin sa pag-absorb ng nutrients. Kaya naman po, kung puro ka tubig, pero kung kulang ka naman sa electrolytes, kulang ka din sa omega-3 fatty acid rich foods, hindi pa rin po fully hydrated ng iyong katawan. Maaaring ganun pa rin ang nangyayari. Siguro po ang tanong ninyo, ano ang dahilan ng mga yan? O pwedeng ito po, check nyo po ang mga ito kung gaano karaming ganito ang naiinom ninyo araw-araw at kung gaano karaming ganito ang naiinom ninyo mayat-maya. Baka kasi inom ka nga ng inom ng tubig pero panay ka din naman inom ng kape at alak. Pwede pong magpaihi sa inyo yan. Tapos, syempre, kung sobrang wala naman po kayong taba sa inyong kinakain. At idagdag pa natin kung mahilig kayong kumain ng snacks na sobrang taas ng sodium. Tandaan po, kung sobrang taas ang sodium na kinakain ninyo, pwede po talaga kayong ma-dehydrate niyan. So kung yan na nga, may problema dyan sa mga ganyan, kailangan bigyan din po natin ng solusyon. Ito po ang mga yan. Kung kayo po ay mahilig sa mga pagkain na matataas sa sodium tulad ng mga instant noodles at ang hanap nyo dyan ay yung linamnam na dala ng mga yan, well, meron din naman pong linamnam na dala ang miso soup with tofu and greens. Kung mahilig kayo sa mga chips na again sobrang taas ng sodium, baguhin po natin yan. Ang go-to ko dyan ay cucumber strips or carrot strips. Kung meron kayong hummus bilang dip, yan na lang po gamitin ninyo. At kung sodas po ang hilig ninyo, go for water na lamang na tulad nito o di naman po kaya ay po pwedeng infused water. Now, kung sasabihin ninyo na pag mayaman ang mga infused water, tubig lang naman po yan na nilagyan po ng lemon o kaya naman cucumber. Pwede rin apple, pwede rin pong iba pa. Ganun lamang po kasimple. Next, pwede rin po kayo magdagdag ng mga avocado na mayaman po sa healthy fats. Sardinas, mayaman po sa omega-3 fatty acids at mayaman din po yan sa protina. Pakwan, mayaman din po sa tubig. Mga ganyan, mga basically more fruits and vegetables dahil mayaman po sa tubig and other nutrients ang mga yan and good for your hydration. Tandaan din po na kung lagi kang naglalagay ng lip balm sa iyong labi, lip balm nga na almost every 10 minutes na, baka mas okay na maglagay ka rin po ng mas masusustansyang pagkain sa baonan ninyo. Dahil again, baka hindi lamang po tubig ang kulang, baka po sustansya ang kinakailangan. At ayun, sana po may natutunan kayo dito. Kung mayroon man, makikilike at share na rin po ng video na ito sa inyong mga kaibigan. Baka sakaling mas marami pa tayong matulungan. See you in the next episode. Ingat.